Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karbi natin, kapapasok lang. Grabe to, ginulat ang lahat, dilima kumpirmado na. Senator Risa nagulantang sa nabalitaan. Ako po, yan po ang ating alamin. Mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulan ng balitang ito, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento patungkol po sa naging balitang ito. Right? At ito na nga. Ito po. Ano? Open the book sa mga pool politiko, hindi open account sa pera ni Pastor Kibuloy. Nako. O nga mga karibin natin, kasi yung ibang mga politiko po ay sumasakay dito sa issue ni Pastor, no? Kaso, kitang-kita po yung kanilang motibo. Imbis nga po talaga, tama po yung sinasabi dito, kasi matagal na po nating sinasabi, no? Maging si dating Pangulong Duterte pong nagpauna nito na open the book. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nagbubukas ng mga libro, hindi pa rin po bibigay ng mga resibo ang mga congressman na to, mga politiko. Yan Ito pa po, nakuha nga galing sa kilkil ng mga OFW. Nako po. Kitang-kita na kung sino ang mastermind sa demolition job kay BP Sara. Ayon, pera-pera pala ang dahilan, kaya pala ganun kaporsigido ang mga switik. Yan Ito pa mga karibin natin, kung ito kung illegal, pwede sanang ipambayad sa utang ng bansa. Pwede rin namang pantulong sa mahihirap. Nako, malabo po yan mga karibin natin na pantulong sa mahihirap. Kung makukuha nila, itutulong nila sa mga mahihirap. Nangyari na po yan mga karibin natin sa panahon po ni ay nako. Sigurado mapupunta lang po yan sa mga ilang bulsa ng politiko. Hindi, eto pa hindi pera naman ang pinag-uusapan. Yan. Wala nang magawa ang mga kontrabida. Nako. Kahit walang pera, manalo pa rin yan. Bakit si PRD walang pera noon? Nanalo dahil sa mga tao. O nga mga karabin natin Advances move ni Kibuloy, pagpalit owner's name, asset, property, at meron tactic marathon. Marathon. Hearing, check. Think about it, peoples. Nako. Eto, Jonel. Parang si si Lilima yata yung pinatatamaan dito. Jonel. Nasaan ka na, Jonel? Nandito ako kasama si Queenie. Akala siguro nila PhilHealth yan. Nako. Oo nga mga karibin natin, yung about sa PhilHealth nga dapat yan po sana talaga ang pinag-uusapan dyan PhilHealth, no? Para kasabay po sa pagpapakita kung gaano ka-credible, no? Itong si Senator Risa Ontiveros, no? Kung gaano po siya ka-credible na magtatanong, mag-imbestiga dyan sa Senado. Dapat tanongin muna siya at siya muna ang imbestigahan about dito sa PhilHealth. Kasi, di ba? Sino po bang apektado kay Pastor Kibuloy, di ba? Si Pastor Kibuloy lang. Dito po sa PhilHealth, ang apektado po buong tayong lahat, di ba? Tayong mga nagbabayad sa PhilHealth. Malamang sa malamang, isa ka rin po sa mga nagbayad ng PhilHealth. Na kung saan yung pera nyo po, ay pinamudmod ni Senator Risa Ontiveros bilang mga pa-birthday. Yun yung masama dun pa-birthday lang mga karibin natin, yung PhilHealth natin ginawang regalo sa bawat opisyal na may birthday.
O yan mga karibin natin, yan po yung ilan sa mga naging komentos ng balitang ito. Ito, panoorin po natin yung kabuuan ng video para at least malaman po natin yung kung bakit ganun po yung mga naging komento. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pinabubuksan po ang bank account ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko po maintindihan kung ano po na pag-iisipan nito ni Laila de Lima. Teka lang. Sa Ontiveros, tila pinupurso naman po yung makaugnay. Sa pera naman po sila ngayon. Halatang halata po na yung punteriya nila ngayon, yung pera po ng Kingdom, no? Ito po, lumabas po ngayong araw na to, bumaha po ngayon dito sa social media sa mga sinabi po ni Laila de Lima. Bago ilipat sa Damis, de Lima 6 opening of Kibuloy's bank account. Yung sinasabi po nila, nililipat na po, no? Particular kay Rodrigo Duterte, siya na po may control ngayon. Unang-una, naunahan po sila. Siguro pinoporma pa lang nila, natunugan na, no? Nung sinasalang na. So yun nga po mga karibin natin, dapat hindi po yung tama po yung nag-comment kanina, hindi po yung bank account ni Pastor, no? Yung dapat pakialaman dito, kung di yung mga libro nitong mga hinayutak na ito. Kasi napakatagal na po nating hinahanap yan eh. Bakit dito nag-iisang tao lang at wala namang kinalaman sa bayan? 'Di ba? Tapos tayong lahat na naghahanap ng resibo sa kanila, hindi po nila mailabas diyan sa Senado at sa Kongreso, 'di ba? Oh. Parang napaka-unfair naman po kung kayong mga hinahanapan talaga ng taong bayan ng resibo. Open the book po. Kayo mismo hindi kayo hindi nyo kayang ilahad sa taong bayan kung saan nyo ba talaga ginamit yung mga pondo, diba? O ito, isang private citizen, mga karibin natin si Pastor Apollo Kibuloy, pero pilit po nilang gustong malaman, diba? Yung bank account. Nako talaga. Po, hindi po ba sila nahihiya sa ginagawa nilang yan? Ni Ontiveros, yung mga pangingikil, palalabasin po nila na yung pera ng Kingdom, ganun lang yan, no? Ay nakuha sa illegal na paraan, di po ba? Ganun lang po nila ipoporma yan. Pwede na pabuksan na yung kung illegal yan, at yan, tingnan nyo po hindi po illegal na galing sa dito sa Pilipinas. Lagi po nilang kinokonekta, illegal na galing sa ibang bansa. Sa mga OFW, kinikikilan. Para ang mapunterya po nila, yung pinapasok na illegal na pasok sa bank account, pumapasok sa pera, parang ganun yan, no? Kinakailangan angguluhan nila. Hindi po pwedeng dito lang sa bansa natin, no? Kinakailangan magmula po siya sa ibang bansa para po pumasok doon sa anti-money laundering law, no? O anti-money laundering act. At pag naisampa po nila yan, siyempre, pwede na po nilang i-freeze, pwede po nilang kumpiskain yung ari-arian kasi nagmula sa illegal eh. Yan yung nakikita natin. Yan yung nakikita natin na posible kung bakit nila ngayon pinupurso. Dalawa po yung nakikita ko, no? Pinupurso nila yan para talagang mawalan na po ng pondo. Naniniwala kasi, siyempre, di ba? Lahat ng oligarko, kontrolado nila, di ba? Ang tinitignan nila ngayon, kahit kontrolado nila, makakapangampanya pa rin si Sara Duterte pagdating sa 2028. Kasi dahil kay Apollo Kibuloy. Iniisip ng mga yan dahil may pera, no? Kaya tirahin na natin. Tirahin na natin ngayon si Apollo Kibuloy. Pati yung pera niya para talagang drug na drug. Wala nang ang kaisa-isang network na susuporta sa mga Duterte, wala na. Yung perang pwedeng ipansuporta sa presidency ng mga Duterte wala na, di ba? Kaya ang problema nga lang po ng mga to, masyado silang obvious. Obvious na obvious po yung ginagawa nila eh. At yung pagiging obvious nila, naunahan na po sila ng taktika ni Pastor Kibuloy at ni Pangulong Duterte, no? Kaya sabi ko sa inyo, susi yun eh. Napakaganda. Kahit ako, hindi ko naiisip yun. Kahit ako, ang pinagtutuunan lang kasi natin ng pansin, mahuhuli ba o hindi si Kibuloy. Pero never po natin pinagtuunan ng pansin, teka muna,
Pucha, yung pera nga pala ng Kingdom, yung pera nga pala ni Kibuloy, baka targetin din ng pagkukumpiska. Naalala ko lang yung kay Tebes, di ba? Ginawa po nila yung kay Tebes na na-freeze lahat ng asset, etc. Okay, baka ganun yung gawin. Kaya po napakaganda, best move talaga, yung kay Duterte na ibinigay kay Pangulong Duterte. Kita nyo naman yung pahayag ngayon. Ni Bulaklak, ni Gate, hindi po pwedeng hindi malaman ni Pangulong Duterte. No? Yan yung mga pahayag ngayon ng mula kay Pangulong Duterte at kay Pastor Kibuloy. Kung iba po ang pinagbigyan nun, halimbawa yung mga second in command ng hindi ko po alam kung sino po yung pangalawang pinuno ng Kingdom, di ba? Ito lang mga karibin natin, no. Ito lang napansin ko po itong mga karibin. Pagdating po dito sa mga Duterte, itong mga kalaban po sa politika, no. Talagang mga active, no. Talagang kahit hindi issue, no. Kahit hindi po dapat pag-usapan yung mga Duterte dyan, no. Kasi kay Pastor Apollo naman yan eh. Pero pilit po nilang dinadawit yung mga Duterte dito. Mga active po sila sa mga ganitong issue pagdating sa mga Duterte kasi, di ba? Unang-una, sikat po ang mga Duterte. Kahit mapatunayan man nila o hindi yung mga paratang nila sa mga Duterte, feeling nila sisikat pa rin sila kasi sikat po ang mga Duterte, di ba? Pero yung totoo talagang problema ng ating bansa, hindi po nila binibigyan ng pansin, di ba? For example na lang, yung pagtaas ng presyo ng bigas, no? Bakit ni isang senador, no? Wala man lang nag-o-open, no, na diyan sa Senado or Kongreso man, mga politiko, di ba? Na bakit ganyan nakataas? Kasi logically, mga karibin natin, may nabasa pa akong comment kanina, sabi niya po, totoo po na noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pandemic po yun. Doon po sana dapat tumaas yung bigas kasi apektado ang lahat. Diba? Yung paggawa, yung mga farmers natin, hindi talaga makapag-produce. Diba? Yung logistic, kung paano ita-travel, ita-transport yung mga bigas. Diba? Apektado talaga yun. Pero ngayon, wala na pong pandemic. Bakit mas lumala po yung nakakagalaw na po tayo ng maayos, nakakapagtrabaho na tayo ng maayos. 'Di ba? Nakakapag-produce na po siguro, 'di ba? Depende po 'yan sa Department of Agriculture. 'Di ba? Logically. Yan dapat po sanang pinag-uusapan diyan sa Kongreso. Gumawa kayo ng batas para hindi masyadong mahirapan yung taong bayan pagdating po sa mga basic needs. Isa na diyan po ang bigas, 'di ba? Bakit mahirap po bang gumawa ng batas na pababain ang presyo ng bigas? Diyan dapat yung pinag-uusapan diyan eh, hindi patungkol dito sa mga matagal pa po kasi ang eleksyon. Sa bagay, mag-i-eleksyon na po eh. Kaya siguro tira ng tira ang mga to. Baka wala pong background sa batas. Dahil siyempre, religious yan eh. Pwede po silang maggimikan. Pero kung si Pangulong Duterte na po, sabi nga sa inyo bago pa kayo makaporma, naisip na ni Pangulong Duterte yung mga way para paikutin kayo. Kaya hindi nakaporma yung mga Franz Castro, di ba? Rally-rally pa tayo ron, pero wala po talaga. Okay. Eto pa po, isa pa. Ayun nga, malinaw na ngayon yung alliance, yung ang ginawang Kayuni team talaga, ang tinuluyan ng Kayuni team, itong mga Dilawan at hindi yung mga Duterte. Marami po ako naririnig, no, yung kawalan ng utang na loob. Importante po sa mga Pilipino yun eh. Yung utang na loob. Ngayon, ang naririnig mo na, hindi naman si Sara Duterte nagpanalo. Wala pa lang silbi si Sara Duterte, bakit nyo niligawan na niligawan? Wala pa lang silbi yung mga Duterte sa panahon ng 2022 election ni BBM. Bakit nag-aksaya pa kayo na pumunta sa Davao? Yeah? Bakit nag-aksaya pa kayo na manikluhod
para ligawan si Sara Duterte na tumakbo na Vice President. Kung talagang walang silbi si Sara Duterte. Mga baliktad na siguro ang utak nito mga karabin natin na sinasabi nila na, di ba? Hindi mga Duterte ang nagpapanalo sa Marcos. Huwag niyo pong lukuhin ng taong bayan. Alam na po yan eh. Hindi na po puro mainstream media lang ang gumagalaw ngayon. Nagpapakita ng totoo. Diba? Marami na po social media. Social media na po ang ginagamit natin ngayon, di ba? Oh, kasi mas marami na po ang cellphone kaysa sa mga TV. Diba? Kaya alam na alam po yan ng taong bayan nung nakaraang kampanya kung sino ba talaga ang sinisigaw ng taong bayan. Wag niyo na pong lukuhin ang mga Pinoy. No? Well, anyway mga karabin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video.